Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, pirmado na. Nako, lahat na gulat, speaker, tatapusin na. Ayan mga kababayan, goodbye insan. Ayan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pasubscribe naman po. Ayan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga mga ka-review natin. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. President Bongbong Marcos Jr., Martin Romualdez at Saldico hindi palalampasin sa flood control probe. Ayon po yan kay President Bongbong Marcos Jr. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. The follow-up question, Congressman Toby Bianco has claimed your cousin, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as former House Appropriations Chair Zaldico as one of the culprits behind this. Aside from repeatedly mentioning that the panel will be independent, how do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this? Well, there's only one way to do it. They will not be spared. Anybody will say, hindi, kinikiling, wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. Gago. Right. Thank you, Mr. President. Next. So yan mga kababayan, no? Oo nga, sinabi niya nga, no, na hindi palalampasin, no? Will not despair, no? Pero nakita niyo naman po sa gesture ng kanyang pagsasalita. Medyo alanganin tayo eh, mukhang hindi seryoso. 'Di ba? Dapat medyo may galit ka dapat eh. Medyo may galit ka ng konti, 'di ba? Para naman medyo kabahan ng mga ito. Eh pag ganyan ang ulitin natin mga kababayan, baka ako lang po ang nakapansin ha. The follow-up question, Congressman Toby Bianco has claimed your cousin, House Speaker Dito Ferdinand as well dito. as former House Appropriations Makikita po natin yung katawan niya, ay yung gesture na ha. Aside from repeatedly mentioning that the panel Matapang itong ano na ito ha, reporter na ito ha. public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this. Ayan na. Well, there's only one way to do it. Oh. They will not be spared. Oh. Pero bakit masaya ka? 'Di ba? Bakit parang masaya ka pa na yung pinsan mo at si Saldico ay nagnakaw sa kaban ng bayan natin, no? Ibang klase rin eh. Kaya nga ang most of the Filipinos don't believe you sa mga sinasabi mo kasi ilang beses ka na rin nagsinungaling eh. Anybody will say, hindi, kinikiling, wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. Gago. Alright. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, nako, nagkaroon po, binanatan po si Vice President Sara Duterte dyan po sa Kamara, sa House of Representatives. Dito po sa kanyang 2026 budget hearing or deliberation. Nako, eto mga kababayan, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Follow up on the question. So, una po, salamat po sa Vice President I'm sorry, for Congressman detailing. Tenyo, that was your last question. I'm sorry. Follow up na lang po yung I'm personal sorry. po ba I'm ang lahat sorry. In the at interest of time, we have to proceed. magkano po ang ginastos ng opisina at staff? Kasi totoo po, wala daw ginastos ng sorry, Vice I'm Presidente. Parliamentary Magkano ang ginastos? inquiry? I'm sorry. Thank you. Parliamentary inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? It's already settled that we'll just giving Mr. two Chair, questions from the minority.
Okay? Mr. Chair, hindi po, 5 minutes each. wala pong Opo. binabanatan But dito. does I not take preclude exception. the other members Sandali lang, from making a Congressman manifestation. Daniel, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Madam Chair. So maybe I asked the congressman. Mr. Chair, may we withdraw request the for a comment. suspension of Session the... suspended. Hearing suspended. Yan, suspended yung hearing nila. Ano ba yung sinasabi kanina na constitutional courtesy? Teka lang, balikan nga natin sa yung may courtesy, di ba? I'm sorry. Presidente, Parliamentary- magkano ang ginastos ng opisina at staff? Teka lang ha. Kasi totoo po, wala daw ginastos ng sorry, Vice I'm Presidente. Parliamentary Magkano ang ginastos? inquiry. I'm sorry. Thank you. Parliamentary Ito ba yung inquiry. sinabi ni Six? Madam Chair, Ito. I thought we're going to accord institutional courtesy to the Yun, institutional courtesy sa Vice President. Gaya po ng ginawa nila doon sa budget hearing ng Office of the President. Nagkaroon din po sila ng constitutional courtesy, di ba? Kasi pinasa nila agad without any questioning it, mga karibyo natin. Or kung nag-question man, ano na lang yun, drama na lang yun, mga kabayan. Because that is the tradition. No? Yun dapat ang tradition, diyan sa budget na yan. Hindi na po masyadong tinatanong ang Office of the President, Office of the Vice President bilang constitutional courtesy. Pero bakit pagdating po kay Vice President Sara Duterte, halos baliktarin nyo na yung buong OBP para lang mayroon kayong makitang pagkakamali. Samantala sa Office of the President, di ba? Parehas lang naman pong silang merong intelligence and confidential intelligence funds, no? Mas malaki pa nga po ang sa presidente, bakit hindi kayo nagsasalita doon? Di ba? Dito tuloy kay Vice President Sara Duterte. I think wala nga wala silang propose na confidential fund ngayon Di ba? Tapos yan pa rin ang pag-uusapan. Tumahimik na kayo. Diba? Ito, ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? Ito pa. Ito po si Tino. Sabi po dito. Dyan pa rin yan sa, sa budget deliberation ng OBP. Okay? Pwede po bang ipaliwanag ng Vice Presidente kung bakit walang supporting documents ang accomplishment report ng intelligence funds? Ayan, sabi naman po ni Vice President Sara Duterte, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Nahawaan na rin to si Tino. Sa bagay, yung pinalitan niya po, yung ACT teachers na si Castro, siya po ang pumalit si Tino. Mukhang nahawaan na rin ito Hindi na rin makaintindi ng confidential. Yeah. Tingnan mo nga yung sa presidente. Nagtanong ka ba, Tino? Baka sinisingle out mo lang si Vice President Sara Duterte, nung nag-budget deliberation sa Office of the President, tinanong mo rin ba? Kung bakit walang supporting document, yung accomplishment report ng intelligence fund ng presidente, para naman meron tayong pagbasihan, comparison kung baga. Or hindi mo lang talaga alam ang ibig sabihin ng confidential fund, di ba? Or confidential word, di ba? Anyway, mga karabinat, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, si Senator Alan Peter Cayetano admitted that a plot to oust newly seated Senate President Vicente Soto III is always a possibility, even as Cayetano himself is rumored to be eyeing the top post. Minority wants to be majority. Alan Cayetano says Senate leadership, COPA, always possible. Kaya wag kang kampante. Senator Tito Soto III, Senate President Soto, sapagkat yang posisyon na yan ay pansamantala lamang. Wag kang umastang ikaw na ang makapangyarihan
diyan po sa Senado, no? Dahil nandyan ka, dahil po sa mga kasamahan mo. Ngayon, kung wala nang naniniwala sa iyo, abay, anong pang ginagawa mo? 'Di ba? Lalo na ngayon, ha? Hindi maganda ang nangyayari sa Senado. Ha? Hindi po talaga maganda ang nangyayari ngayon sa Senado, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Mga karibin natin, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Sinagot niya ang patungkol dito kay sa isang reporter. I'm not so sure kung anong mainstream media yon. Basta ang sinabi doon sa tanong na ikaw ba ay laging nabanggit ang pangalang Zaldico at Martin Romualdez, willing ka ba na yung independent body mo na ginagawa mo na pati itong pinsan mo na si Martin Romualdez ay maimbestigahan rin? Hindi sabi niya, isali siya sa rally. Yan ang ano niya. Kung hindi pa raw siya presidente, sasali siya sa rally. Sabi ko, parang may sablay doon sa sinabi niya. Kasi nagrarally naman kami. Ang mga, sa pagkakaalam ko, nagrarally yung mga tao kasi gusto nilang mapatalsik ka. So ngayon, ikaw, kung hindi ka pa presidente, gusto kang sasali sa rally para patalsikin mo ang sarili mo. Ganon. Isa yun sa mga highlights At sinagot niya ang patungkol dito kay sa isang reporter. I'm not so sure kung anong mainstream media yon. Basta ang sinabi doon sa tanong na ikaw ba ay laging nabanggit ang pangalang Zaldico at Martin Romualdez, willing ka ba na yung independent body mo na ginagawa mo na pati itong pinsan mo na si Martin Romualdez ay maimbestigahan rin? Hindi sabi niya, wala namang maniniwala sa akin siguro kung hindi ko yan gagawin. Di ba? Sabi ko sa sarili ko, kasi yung independent na ano mo, na body na ginagawa mo ngayon to investigate these people who are involving this anomaly of the flood control projects, ewan ko na lang kung yung independent body na yan ay pupunta yan kay Martin Romualdez. Huwag mo na kami budulin kasi kaya nga kami, lahat ng mga pinagsasabi mo ngayon, hindi na nga kayo pinapaniwalaan ng taong bayan kasi marami ng beses na nagsinungaling. dami mong satsat pero hindi mo naman ginawa. So, ngayon, sasabihin mo na, wala, pati pinsan ko. Kung aabot sa kanya yung investigasyon, walang sasantuhin, iimbestigahan. Ang tanong, yung independent body na ginagawa mo, aabot ba yan kay Martin Romualdez? Yan ang pinaka-question. Kasi, tingnan natin na wag puro dakdak sa bibig mo. Okay? Iba kasi yung magdadakdak ka sa bibig mo kaysa gagawin mo talaga. Maraming beses ka ng ganyan. Yung dati, sinabi mo, 5,500 flood control projects na ang nag-ooperate. Ang yabang-yabang mo doon sa zona. Yun pala, 5,500 palang problema ang ibinigay mo sa taong bayan. Di ba? Kaya lang kasimple yung argumento. Huwag kang magpakampante sa mga pagyayabang mo kasi yung ipinagmamayabang mo, it might be the problem of the people. Di ba? So, yun po ang ating panoorin, reaksyonan ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito. Once ka mga tribe. Lawakan na siya. Good morning, everyone. Hinihingal ka, Mr. President. Relax muna. Hinihingal siya I asked to speak to all of you today so that I could bring you up to date and report to the people about what has been happening concerning the ICI. May ballpen siya dito sa kanyang left yata, di ba? Kung sa magkano kaya yung ballpen na yan? Mahal siguro, no? Kasi yung mga ballpen ng mga exclusive ballpen ng mga presidente yan eh. Not only presidente, baka ballpen yan ng mga yung mga pulboronic ballpen ba? Joke lang, President. Maraming tanong. The ICI, we've come to call it the ICI because it is the Independent Commission on Infrastructure.
and that is the independent commission that we are organizing. And as of yesterday, this is the way the commission is going to be organized. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness and Very good, fairness and honest. Hindi kagaya sa'yo. Sabi nga ni Lenny Robredo, sinungaling. Very much. Okay, so eto. Magpadala, Mayor Magalong, kilala ka namin na talagang kung sino yung sangkot dito ay talagang sasabihin mo sa tao. Okay? Dahil malapit ka na ngayon sa presidente, ni Bongbong Marcos, kahit si Tambaluslos, wala kang sasantuhin. Okay? Kasi kung matutuklasan namin na parang hindi patungo pa doon at bias ka, mawawala na yung trust namin sa iyo, Magalong. Okay? Yan lang. there have been questions as to why Benji Magalong Mayor Benji has been included. And the answer is very simple. When I went to Baguio at tinignan ko yung mga malabo na flood control project, ay sinalubong niya kaagad ako ng isang report. Investigador naman talaga si Mayor Benji. Kung maalala ninyo, he was the one who wrote. Pero criticize yan ng PCO mo, si Auntie Claire. Criticize yan eh. As CIDG head, he was the one who wrote the seminal report on the Mama Sapano incident. And that was immediately that that's when I came to know of him and saw that he has integrity. And then again, when I went to Baguio, meron na siyang, being a good investigator, he had a very, very detailed, very good report already. So he's been Ganon yung good leader. Good leadership should be detailed. Ang tanong, ikaw? Ikaw, ano ka? Wala ka. working on this for a while. So marami siyang mako-contribute. So what are the commission's powers? Well, there was there was a discussion, of course, as to what were the powers to be granted to the commission. And the debate centered around whether they will have subpoena powers and they can also hold people in contempt. Well, upon discussion, we felt clearly that the subpoena powers were necessary. However, the contempt powers, the power to hold people in contempt, I think was not necessary, simply because this is not a prosecutorial body, this is an investigative body. So what the commission will do is that they will investigate, they will call people in, they will subpoena records, they will conduct hearings, and once they have their findings, they will forward those findings to the proper agency. Should it be the ombudsman? Should it be the DOJ? If it's an administrative case of government employees, civil service commission, and all of the proper agencies, doon lang sila magrekomenda. And if such personalities continue to avoid or not cooperate with the ombudsman or the DOJ, doon sila mako-contempt. So we do not lose that power or capability to hold people in contempt should they not cooperate, should they not respect subpoenas, etc. So yun na ngayon ang ating sitwasyon. We are I'm very encouraged because nung nakausap ko sila, all of them are in agreement that we have to move very quickly and we have to get something done as quickly as possible. Hindi pwedeng mapanis lahat itong information na binigay ng taong bayan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Kaya patuloy sabi namin, bilisan na lang talaga ninyo. And that's why they have to meet as often as possible. That is for them to decide. They have already decided to meet today to make the organizational decisions that need to be made, i.e., how the secretariat is going to be organized, what sort of people they need to bring that, where their offices will be, kahit yung mga forms na gagawin para doon sa commission, they have to set that. And when asked, So yan mga kababayan, huwag na po natin tapusin. Alam niyo po kung bakit ako natatawa? Kasi napakaganda po ng plano, no?
Napakaganda, parang perfect, di ba? Nasa perfectong plano na sila, di ba? Moving fast, quickly, di ba? As soon as fast as possible, okay? Nandiyan na po tayo. Ha? Baka iniisip ko lang, baka hanggang salita na lang naman ito. Di ba? Baka pambubudol na naman ito, di ba? Baka pambubudol na naman po ito, mga kababayan. At gustong kunin yung loob natin na matuwa tayo dahil meron ng independent commission na tututok sa flood control project. But take note, mga kababayan, hindi po magiging ganito ang mga ito kung hindi po sa kanila. Diba? Sa kanila, administrasyon nila to eh. Diba? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Pa-comment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.